Hello, Ari. Salamat sa pagbisita o salamat sa pagpabalik. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. General reading para sa sign ng Aries. Kunin niyo lang po yung nakarelate kayo, tapon niyo hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring ang mensahe sa susunod na buwan o susunod na pag-upload ang siyang makakarelate tayo. Pero, naniniwala ako, meron at merong dahilan kung ba tayo napadpad dito. Pwedeng sa deck na ito, isang card sa deck na ito, sa card sa deck na iyan, o doon sa oracle card. Yung oracle card, maganda to kasi hindi mo kailangan maging certified tarot reader para maka-draw ng cards dyan. Pwede ka mag-pick lang everyday, tapos yung mensahe nun ang siyang magiging guidance mo for your day. Uy, ang dami masyado. Ginagawa ko, bumubunot ako eh. Actually, sa website ko eh, meron din, pwede kayo mag-pick a card doon. Ang deck na yun ay, ano nga bang deck yun? Manta, Earth Elemental. Anyway, meron namang mga dahilan kung ba't tayo napadpad dito. Yung mga messages na yan, magpa-pop lang siya. Saktong-sakto yung energy na yan, Aries. This May. Kasi Seven of Pentacles is patience. Cultivating. Taurus season is a season of cultivating. Halimbawa may vision ka of your future, unti-unti, step by the step. Dahan-dahan lang. Kung ano yung vision mo to succeed, unti-untiin mo at i-cultivate mo para maging aligned yung habits mo towards that successful vision of yours. And that is that energy. Ito ang energy ni Aries this month. Cultivating. Bago mag-harvest, magtatanim ka muna ng seed, planting the seeds of success. Mukhang may kinalaman sa pera ang reading na ito ni Aries. Kung meron, ang kulit ng shadow ko eh, no? Mukhang may kinalaman sa pera. Pwedeng in the most recent past, nawala ng pera si Aries, o kaya naman ay, I don't know, nahut-hutan, nawala ang investment, missed opportunity, losses, financial losses. This month, ang kinakaharap ni, actually, in the most recent months, kinakaharap ni Aries, maaaring may kinalaman sa kaperahan. If not kaperahan, maaaring career-related. Nagka-issue when it comes to finances o kaya naman career, kaya naman si Aries ay magpapahinga muna. Actually, pwedeng kung hindi ito ay may kinalaman sa cultivation o kaya pagtatanim, pwedeng ikaw ay mag-harvest muna ng iyong mga tinanim na in the most recent past. Pwedeng iba sa inyo magpapahinga, sabbatical, o kaya naman ay magbe-break muna sa pagtatrabaho dahil burnt out na. Pwede din naman na serial entrepreneur ka or serial investor. And then, parang masyadong maraming losses this month. Mukhang gagamitin ko muna yung iba kong ipon, gagamitin ko muna yung mga ininvest ko in the most recent past kasi nakakapagod. Nakakapagod and I'll let my money work for me muna. Pahinga muna ako kasi pagod. Tingnan mo, dalawang ace yan, oh. Dalawang delay. So, siguro kung meron kang inaasahan na papasok na pera o kaya papasok na investment, maaaring hindi mo pa nakikita. Hindi mo pa nakikita. And so, this energy is the energy of patience. Kung ikaw ay acting very patient, this is an affirmation of your patience. Affirmation of that good, energy of patience.
Pwede yung iba naman sa inyo, ang harsh, pero yun yung isang scenario na nakita ko. Yung iba sa inyo ay hihiwalayan ng partner or mapapaaway sa current partner dahil sa pera. I don't know, kulang ang sustento mo, ganun. Nawalan ka ng trabaho, na burnout ka. May losses eh. Yung losses na yon ang nag-cause ng parang disharmony sa relationship. Pwede din kasi na bigay ka ng bigay, ubos biyaya. Bigay ng bigay at yung losses na yon, ang contributor nun ay dahil ubos biyaya ka ng iyong mga grasya. Pwedeng yung iba sa inyo ay breadwinner, kumikita na maganda, pero ang nakikinabang ay ang pamilya. Pwede naman na yung iba sa inyo, kasal na, may tinutustusan ng sariling pamilya, pero nakaasa pa sa inyo yung original nyong family. Ayaw magbanat ng buto. At mukhang doon nanggagaling ang financial losses na sobrahan ng bigay. Na sobrahan ng hindi calculated ang risks na ginawa ni Aries. Todo bigay, kaya naman siya ay napagod. Pwede din naman na iba sa inyo, yun kasi yung yun kasi yung parang form nyo of expressing love, pagbibigay ng pera. So, ang cons nun is, or ang disadvantage nun ay, hindi naman lahat ng tao ay masaya sa pera. So, dahil that's how you express love, ikaw ay bigay ng pera, hoping na marireciprocate yun in other form, kahit pa appreciation, o kaya words of affirmation, o kaya service sa'yo. Pero hindi mo nagawa, hindi mo na-achieve yun. Kasi hindi, iba yung nila eh, iba yung pamantayan nila, or iba yung way nila of expressing love. Pwede naman na pahinga ka muna doon sa pahinga ka muna doon sa pagbibigay. Pahinga ka muna doon sa vision mo of a perfect relationship. Pahinga ka muna doon sa could have been. Pwede kasing in the past, bigay ka lang ng bigay ng pera, expecting na it will be returned. Hindi yung pera ha, yun nga in other form, pagsiservisyohan ka. Pero yung ibang tao, ang dating sa kanila nun is, binibili mo sila. Pwedeng ganon. So, pwedeng this month, you will have that realization na naubos lang yung pera mo. May certain expectation ka na hindi naman align doon sa kung paano i-reciprocate ng mga mahal mo sa buhay. And maaaring pwede din yung reading na to is a realization na hindi lahat ay nabibili. Hindi lahat ay pare-parehas ng expression of love. And so you have this picture in your mind of how love should be expressed, and pwedeng sa case mo nga is bigay ng bigay sa kanila, pero nag-backfire yun in a sense that you have this vision, pero yung vision mo na yun is not the same as them. So, pwedeng papahinga ka muna doon sa vision mo na yan, o papahinga ka muna doon sa mga parang picture na binuo mo sa utak mo of how a relationship should go. And then, there is this energy of a Queen of Swords here. Hindi ko alam kung ito yung partner mo. They know what they want. They're honest with themselves. They're brutally frank. Pwedeng siya ang parang culprit kung bakit ka na pagod, kung bakit ka nag-overthink, kung bakit ka nag-overanalyze. This is exhaustion, 9 of Wands. Parang hindi na natatapos ang laban. Kailan mo matatapos tong laban na ito? So, pwedeng may laban ka,
laban in a, uy, sorry, laban in a sense na parang gusto mo tong taong to sa buhay mo and they are your parang voice of reason. Sinasabi nila sa'yo kung ano yung mali sa'yo, sinasabi nila kung ano yung tamang gawin, matalino silang tao, very analytical, and they say everything, they say their truth, hindi sila mag-hesitate. Yun nga lang nga, for some reason, yung truth niya ay hindi aligned sa truth mo. And that is the reason why there's exhaustion exists. Para ka nakikipaglaban sa hindi mo naman alam na force. And pwedeng yung dilemma nanggagaling sa tao na mahal mo naman. Merong kapaguran sa enerhiya ng taong to. Usually, napapansin ko itong taong to sa mga readings na ibang lumalabas. Pwedeng in-law, mother-in-law, pwedeng ate, kapatid. Pero sa case mo, pwedeng same level mo eh, kaya ako nasabi na maaaring partner mo ito. And mahal mo yung tao, pero there's some exhaustion around it, napapagod. May pagod si Aries, and mukhang mag-take a break ka muna. Pwede din naman, in the most recent past, dun ka nag-take a break, and then sa ngayon, pagbalik mo, akala mo okay lang lahat, pero parang lumalaban ka pa din. Hindi ko alam kung yung paglaban na yan ang siyang dahilan kung bakit you are exercising patience right now. Pwede kasing mapanghingi sa sobrang honest niya, alam mo yon, lantaran kung humingi siya ng sustento. I don't know, lantaran na humingi ng allowance, ganyan. And parang, hindi na natapos to. Lahat na lang sinakripisyo ko or binigay ko para sa'yo, pero bakit parang hindi ka nakokontento? And you are trying to, parang sustain this life and thinking na parang, hindi, yung nag-rationalize ka na, um, uh, you're making up excuses para lang ma-justify na everything is okay. Na, siguro, titigil din to kapag na, ganito yung nangyari. Pag nangyari ang X, nangyari na yung X, hindi pa rin nagagawa yung Y. Alam mo yun? Hindi na natapos. Hindi na natapos. Hindi na natapos. Tapos, kahit pa kung ano yung gusto mong simulan, parang bumabalik ka sa zero. Hindi na siya natatapos talaga. Pero maganda na makita ko to kasi pwedeng nagtatry ka na bumangon ulit, nagtatry ka na mag-cultivate, o pwede din naman na may secret ka na ipon, hindi mo sinasabi, kaya you could still live off kahit pa marami kang losses na nangyari. Yung ending ng reading mo, medyo hindi maganda ang aking nakikita kasi yung first half na nga parang no matter how hard you try, no matter how many uh, endeavors pa ang simulan mo, it's just not gonna click sa ngayon. Tas ang ending pa nun, ito Two of Cups na reversed, which is lack of harmony o kaya disjointed partnership. Worst case scenario, magbe-break kayo. Alam mo kung business partner ito, not necessarily romantic partner. Yung iba sa inyo siguro romantic partner ito, pero yung iba naman sa inyo business partner ito. So, just take what resonates. Pero yung energy is the same. Brutally frank, honest, detached, parang wala siyang emosyon. Sasabihin niya kung ano yung gusto niya sabihin, minsan nakakasakit, pero she's just being honest. That's Queen of Swords kasi to. Doesn't matter kung queen or king, pwedeng king, pero basta ganun yung energy. How we explain yung truth na yon, pwedeng it's hurtful and it's what causing you that pain. It's what causing you this parang exhaustion, parang napapraning na ako, parang paulit-ulit na lang, parang magagalit ba ako, pwedeng walking on eggshell. So it doesn't matter kung personal relationship or siya, business partnership. Pwedeng napapagod na ako doon sa partnership na yun. Basta yun, ang ending na nakikita ko is Two of Cups reversed, which is a broken partnership. Pwedeng one of you will decide to finally call it quits, or one of you will decide na parang, let's stop this na. Parang it's not going anywhere, papagod na ako, papahinga muna ako sa'yo. And that would cause, ang clarifier nun is Sun card in reversed, which is something that is not nice kasi it's sadness. Parang merong depression around that, o kaya merong kalungkutan, parang you feel na hindi ka na needed, you feel na you are downtrodden, na parang wala ng pag-asa. Pwedeng
this one will be the result of that broken partnership o kaya naman ongoing siya. Kaya parang simultaneous yung depression na yon or sadness. Medyo mabigat yung word na depression eh. Kasing bigat ng ng feeling. So, pwedeng simultaneous na nangyari itong sadness na ito. Pwedeng simultaneous siya with that broken partnership, sabay na nangyayari. Pwede ding causative na parang naging cause ng sadness na ito ay yung broken partnership o yung sadness na yan na una, depression nga talaga, clinically depressed, tapos siya ang nag-cause ng broken relationship. Something is not parang aligning so perfectly. Pero ang magandang nakikita ko dito is at least you tried to give, and then you are being patient right now. You are exercising patience and you are parang open doon sa strong slow and steady wins the race. Parang slow and steady wins the race ang energy ni Aries ngayon. And that is, parang na-trump nga niya lahat ng cards, kahit pa major arcana to. Itong energy na to maganda kasi parang natabunan niya lahat ng mga hindi magandang nangyari. Kasi this is patience. May tiwala, kumbaga, ang tao na pasensyoso ay may tiwala that the universe will take care of itself. The system will take care of itself. And meron mang losses, masyado mang naging mapagbigay, ngayon ay nasa na, parang steady lang, papahinga lang muna. May mga tao na, I don't know, kailangang alisin sa buhay. At meron mga hindi na isa sa katuparan ng mga new beginnings, hindi pa masimulan-simulan. At meron mga yun nga, external forces na panggulo. Panggulo kasi parang hindi sila nakakatulong sa mental health mo sa kasalukuyan eh. At kukulminate yun or matatapos yun sa breakup. Which is not a good ending of this reading, pero it's also parang para sa akin it's always an endings are something na to be grateful for pa rin kasi pag something has ended, there will be an opportunity to start anew and you will grow from that. So yun, mukhang iiwan ko na yun doon. Aris ka hindi ka naman, ito pala hinahanap ko. Hindi ka susuko basta-basta, which is very nice. Oh, ito yung cover niyang cover nitong deck na ito. Gratitude. Kasi sabi ko lang, something to be grateful for pa rin. Gratitude or forgiveness. You have to choose. Anything that has happened in your life, you have to be grateful for. Or you have to patawarin mo yung nangyari. Kasi hindi mo ikayayaman or hindi mo ibabalik sa'yo. Kung nasaktan ka, hindi ka liligaya kung iipunin mo yung grudge na yon. Hindi ka din liligaya kung hindi mo papatawarin yung tao. So, lose-lose lang. Matatalo ka lang if you stay in that energy of parang puot or lack of justice. So, once magpasalamat ka at magpatawad ka, you will make space for something new. You will make space. Yung parang baga trust in the magic of new beginnings. You will make space for something new. Okay, babasahin ko yung guidebook ha. Para may nyo din, makuha, makuha nyo din yung interpretation, ma-interpret nyo rin siya in a way that is swak sa'yo. Gratitude or forgiveness. The point of power is always in the present moment. Find it through the garden of gratitude. If you can't get to gratitude, get to forgiveness. There is a time to honor your grief, frustration, resentment, blame, and trauma, but that's not what this moment calls for. If you can't find your way to the garden, then forage your way through the forest of forgiveness. The hardest thing to do is forgive a person who hasn't asked for it, or let go of a situation that continues to harm you, even when you know you're in the right. You can be right or you can be free. This moment invites you to elevate your energy through acceptance, forgiveness, or gratitude. Accept the invitation and watch how your inner reality begins to reshape and redefine your outer reality. Iwan ko na yun doon. You can be right or you can be free. So, anong pipiliin mo? Iwan ko na yun doon, Aris, and salamat sa pagbisita. Ako po si A. Sana makita ko kayo ulit next time. And like, share, subscribe lamang po. See you soon. Bye-bye!